Salamat sa inyong pagbisita sa Kwento sa Dilim. Isang mundo kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng lihim, hiwaga at misteryo. Halina at samahan kami patungo sa mundong nakatago sa dilim. Samahan ninyo kami sa isang kakaibang paglalakbay. Hindi ito kwento ng mga multo na dumadaan sa dilim ng gabi, kundi isang misteryo sa karagatan. Isang lugar na hanggang ngayon maraming tao ang natatakot at nagtataka. Ito ang kwento ng Romblon Triangle, ang tinatawag na Bermuda Triangle ng Pilipinas. Ano ang Romblon Triangle? Maraming nakarinig na siguro sa Bermuda Triangle, isang lugar sa Atlantic Ocean kung saan daw nawawala ang mga barko at eroplano nang walang paliwanag. Pero alam ba ninyo na may version din tayo dito sa Pilipinas? Sa pagitan ng mga isla ng Romblon, Marinduque at Masbate, may isang bahagi ng dagat na tinatawag ng ilan na Romblon Triangle. Sinasabi na sa lugar na ito, maraming barko at eroplano ang biglang naglalaho. Mula pa noon, takot na ang mga mangingisda at mandaragat na maglayag sa lugar na ito, lalo na kung gabi. Mga kakaibang pagkawala. Maraming kwento ng mga barko at bangkang lumubog o biglang nawala. May ilan na natagpuan ang mga labi ng sasakyan, pero wala naman katawan ng tao. Mayroon ding mga insidente na hindi na talaga nakita, para bang nilamon na lang ng dagat. Isang halimbawa, ang sinasabing pagsadsad ng barko. Noong dekada 70, ayon sa mga nakaligtas, tahimik silang naglalayag nang biglang bumigat ang dagat at lumakas ang hangin kahit maliwanag at payapa lang ang panahon. Sa loob lang ng ilang minuto, lumubog ang kanilang barko. Sabi ng iba, hindi daw normal ang pagkakalunod, para bang may humatak sa ilalim ng dagat. Mga kwento ng mangingisda. Ayon sa mga matatandang mangingisda, sa Romblon may mga gabi na nakaririnig sila ng kakaibang tunog mula sa dagat. Parang mga sigaw o tawanan. Pero wala namang ibang bangka sa paligid. May ilan ding nagsasabing nakakita sila ng mga ilaw sa ilalim ng dagat. Hindi ito ilaw ng ibang bangka, kundi parang mga kumikislap na liwanag na nasa kailaliman. Pagkatapos lumitaw ang mga ilaw, biglang lulubog ang dagat at lalakas ang alon. Marami ring mangingisda ang nagsasabing may mga bangka silang nakitang biglang nawala. Isang saglit andoon pa, pero sa susunod na saglit, wala na. Mga nawawalang eroplano, hindi lang barko ang usapan dito. May mga kwento din ng maliliit na eroplano na naglalaho kapag dumadaan sa himpapawid ng Romblon Triangle. Ayon sa ilang piloto, biglang nagloloko ang kanilang mga kompas at radyo kapag nasa itaas sila ng lugar. Ang direksyon ay hindi na gumagana at minsan parang umiikot lang sila kahit diretso naman ang lipad. May ilang insidente na hindi na nakabalik ang eroplano. Hanggang ngayon misteryo kung ano ang nangyari sa mga iyon. Mga teorya, maraming haka-haka kung bakit nagaganap
ang mga pagkawala sa Romblon Triangle, natural na panganib. Ayon sa mga siyentipiko, ang dagat ng Romblon ay may malalalim na bahagi at malakas na agos. Maaring dahil dito, mabilis lumubog ang mga barko. May mga undercurrent o malalakas na hatak ng tubig sa ilalim na kayang humigop ng bangka. Magnetic disturbance, katulad ng sinasabi sa Bermuda Triangle, baka raw may kakaibang magnetic field sa ilalim ng dagat na nagpapaloko sa kompas at radyo ng mga piloto. Mahiwagang puwersa ayon sa iba. Baka raw ito ay lugar ng mga engkanto o nilalang sa dagat. May mga kwento ng mga bantay na hindi nakikita na pumipili ng taong kanilang dadalhin. Sumpa ng dagat. May matatandang nagsasabing baka may kasaysayan ng dugo at trahedya ang lugar na ito. Ang dagat daw ay may alaala at kinukuha nito ang mga kaluluwa bilang kabayaran, mga kababalaghan. Bukod sa pagkawala ng barko at eroplano, may mga kwento din ng kababalaghan sa paligid ng Romblon Triangle. May mga mangingisda na nagsasabing may malalaking anino sa ilalim ng tubig, mas malaki pa sa bangka nila. Hindi nila alam kung ito ba ay dambuhalang isda, hayop sa dagat, o ibang nilalang. May mga kwento din ng mga bangkay na lumulutang sa dagat pero walang nakakaalam kung saan galing, at may ilan ding naniniwala na may portal sa ilalim ng dagat na nagdadala ng mga sasakyan sa ibang dimensyon, mga nawawalang tao. Isa pang misteryo ay ang mga taong nawawala ng walang bakas. May mga kaso ng mga mangingisda na hindi na nakabalik kahit malinaw na maganda ang panahon nang sila ay lumayag. Minsan, natatagpuan ang kanilang mga bangka na walang tao pero buo pa, parang iniwan lang. Bigla, ito ang pinaka nakakatakot. May mga ulat na may mga naglalayag na nakakita ng mga taong nakatayo sa ibabaw ng dagat, pero nang lumapit sila, naglaho ang mga ito. Ang Romblon Triangle at ang takot ng mga tao. Dahil sa mga kwento at pangyayari, maraming tao ang iniiwasan ang lugar na ito. Kahit ang mga modernong barko ay minsan nagpapalibot na lang kaysa dumaan sa gitna. Para sa mga lokal, ang Romblon Triangle ay hindi lang basta bahagi ng dagat. Isa itong misteryosong lugar na dapat igalang at katakutan. May ilan na nagsasabing ang mga kaluluwang nawala dito ay hindi pa rin nakakaalis. At tuwing gabi, kapag tahimik ang dagat, maririnig mo daw ang kanilang mga tinig. Pagtatapos, ang Romblon Triangle, isang lugar na kumukuha ng barko, eroplano at tao. Isang lugar na puno ng tanong at walang kasagutang malinaw. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung bakit may mga nawawala sa dagat na ito. Totoo ba ang mga sinasabi ng mga siyentipiko o may mas malalim na sikreto ang karagatan na hindi kayang ipaliwanag? Ang tanging alam natin, sa pagitan ng Romblon, Marinduque at Masbate, may bahagi ng dagat na kahit pinakamagiting
na mandargat ay natatakot tahakin. At sa tuwing dumadaan ka doon, baka hindi lang alon ang bumabalot sa iyong bangka. Baka pati mga kaluluwang hindi na nakabalik. Sa dilim ng dagat, may mga kwento na hindi na lumulutang. Ito ang Romblon Triangle. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung inyong nagustuhan ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kwento sa Dilim, i-like ang video na ito, i-ring ang notification bell, at i-share sa mga kakilala mong mahilig din sa mga kwentong katatakutan. Tandaan, sa bawat sulok ng dilim, may kwentong naghihintay. Hanggang sa muli nating pagkikita.